12 taong pagtitiis, tinapos ng isang malupit na pagtataksil, habang si Mireya ay nilalamon ng ulan ng kahihiyan. Si Gavin ay nagdiriwang sa bisig ng buntis niyang kabit. Layas baog ka at walang silbi, ang huling lason na pumatay sa kanyang pag-ibig. Lunit bago tumila ang ulan, gumuho ang buong mundo ng mga Montemayor. Sinong mag-aakalang ang asawang itinapon sa putikan? Ay ang reynang may hawak ng kanilang leeg. Handa ka na bang makita ang lupit ng isang nagising na agila? Ang paniningil ay nagsisimula na sa... Hawak ko ang isang mamahaling relos na Patek Philippe, maingat na pinupunasan ang glass face nito gamit ang telang pelus. Regalo ko ito para kay Gavin, ang asawa ko, sa loob ng 12 taon, bilang pagdiriwang sa tagumpay ng aming huling proyekto. Sa paligid ko, ang ballroom ng Shangri-La sa Makati ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Amoy ng mga mamahaling orchid at mamahaling pabango ang humahalimuyak sa hangin. Kasabay ng malamyos na tugtog ng quartet. Nagumiti ako sa aking biyenan na si Doña Pilar na nakaupo sa gitna ng presidential table ang reyna ng gabing ito. Lahat ay perpekto. Lahat ay tila isang panaginip na binuo ko ng may matinding pagtitiis at pagmamahal. Ngunit ang panaginip na iyon ay nakapira-piraso sa loob lamang ng 1 segundo nang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Gavin, hindi bilang asawa ko, kundi bilang isang estrangero na may kasamang ibang babae. Isang babaeng may malaking tiyan, nakasuot ng hapit na sutlang, kulay ginto na tila ipinagmamayabang ang kanyang pabubuntis sa buong mundo. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Ang boses ni Gavin ay umalingaw-naw sa buong silid puno ng kumpiyansa at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ngayong gabi sa kaarawan ng aking ina, nais kong ipakilala ang babaeng tunay na nagbibigay ng kulay sa aking buhay. Si Roxanne, ang aking asawa, at ang magiging tagapagmana ng pamilya Montemayor na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Tumigil ang mundo ko. Ang quartet ay tila nawalan ng tono at ang mga bulungan ng mga bisita ay naging parang ingay ng mga bubuyog sa aking tainga. Nanatili akong nakatayo, hawak pa rin ang relos na para sa kanya. Ang sakit ay hindi dumating bilang luha, kundi bilang isang nagyeyelong hangin na dumaloy sa aking mga ugat. Naglakad si Gavin palapit sa akin. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi. Mireya, it's time to face the truth. 12 years is enough. You're just a barren woman from a nameless family. Wala kang naibigay sa akin kundi ang pagiging pabigat. Look at Roxanne. She's giving me what you could never give a son. A future. Ang bawat salita niya ay parang isang sampal sa harap ng lahat ng mga kasosyo namin sa negosyo at mga kaibigan sa alta sosyedad. Roxanne na nakatayo sa tabi niya ay humawak sa braso ni Gavin ng may pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Charing lang ba to, Gavin? Ang boses ng isang donya sa kabilang mesa ang bumasag sa katahimikan. What about Mireya? Tumawa ng mapait si Gavin, isang tunog na tila kalansing ng mga basong nagbabasagan. Mireya? She was a charity case. I married out of pity. Look at her. She can't even cry. Ganyan siya kalamig, ganyan siya kawalang buhay. Ngayon, Mireya, be a lady and leave this room. Huwag mo nang dumiin ang okasyon ng ina ko sa presensya mong walang silbi. Nararamdaman ko ang titig ng lahat. Ang awa, ang pangungutya, at ang kuryosidad kung kailan ako magsisimulang magmakaawa. Roxanne leaned closer to Gavin, whispering loud enough for me to hear. Hon, baka himatayin siya. Masyado kasing fragile ang mga probinsyana. Isang biglang paghila sa aking braso ang nagpabalik sa akin sa realidad. Ang aking biyenan si Doña Pilar ay nakatayo na pala sa likod ko. Ang kanyang muka ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking balikat. Gavin, are you sure about this?
Sigurado ka bang ang batang yan ang magliligtas sa pamilyang ito? Ang tanong ni Doña Pilar. Ang boses ay mababa at puno ng otoridad. Yes, Mom. Roxanne is the only one worthy of the Montemayor name. Not this poor girl who only knows how to hide in the shadows, sagot ni Gavin, sabay turo sa akin nang may pandidiri. Sa sandaling iyon, may kung anong pinitik sa loob ng otak ko. Ang 12 taon ng pagtitiis ang bilyon-bilyong pisong lihim na ibinuhos ko para isalba ang kumpanya nila nang hindi nila nalalaman. At ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa isang lalaking, ang tingin sa akin ay basura. Lahat ay naglaho. Ang Mireya na matiisin ay namatay na sa gitna ng ballroom na ito. Ang natira ay ang tunay na Mireya Villarreal. Huminga ako ng malalim ang hangin sa aking baga, ay hindi na masakit, kundi malamig at kalkulado. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Gavin. Hindi ako kumurap. Hindi nanginginig ang aking mga labi. Ang relos na hawak ko ay dahan-dahan kong ibinalik sa loob ng mamahaling kahon nito. 12 years, Gavin. Ang simula ko ang boses ko ay tahimik, ngunit tumagos sa buong bulwagan tulad ng isang talim ng kutsilyo sa gitna ng gabi. 12 years of me building your throne, and you think you can just kick me out like a stray dog? Ano bang pinagsasabi mo? You built nothing. You are nothing. Sigaw ni Gavin halapang nairita sa aking kalmado. Guard, please escort this woman out of my mother's party. Isang security guard ang lumapit. Lunit bago pa niya ako mahawakan, itinaas ko ang aking kamay. Isang simpleng kilos na nagpatigil sa lahat. Ang boses ko ay mas lalong lumamig tila isang hatol ng kamatayan. You're right, Gavin. I am nothing in this family anymore. Because starting tonight, this family is nothing without me. Lumingon ako kay Doña Pilar, isang mabilis na pagtango ang ibinigay ko sa kanya. Nakita ko ang isang lihim na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkilala at paggalang. Hindi ako nag-iskandalo. Hindi ko sinabunutan si Roxanne. Sa halip, kinuha ko ang aking telepono sa aking clutch bag. Mabilis ang aking mga daliri. Hindi ako tumingin sa screen habang dinedial ang numerong, hindi ko kailanman nais gamitin sa loob ng mahabang panahon. Attorney Santos, this is Mireya Villarreal. Activate the Clause 12. Pull out all the Pacific Holdings investments from Montemayor Group. Every single centavo. Now. Narinig ko ang mahinang paghinga ni Gavin. What? What did you say? Pacific Holdings. Don't make me laugh, Mireya. Masyado ka nang nahihibang sa sakit. Hindi ko siya sinagot. Tumingin ako kay Roxanne na may mapait na ngiti. Keep him, Roxanne. You deserve each other. But I hope that child is worth the billions you're about to lose tonight. Tumalikod ako ng walang lingon-likon. Ang bawat hakbang ko sa pulang alpombra ay puno ng bigat ng aking bagong kapangyarihan. Nararamdaman ko ang pang-inginig ng boses ni Gavin sa likod ko habang tinatawag ang pangalan ko. Ngunit hindi na siya bahagi ng aking mundo. Paglabas ko ng pinto, ang malamig na hangin ng Makati ay sumalubong sa akin. Hindi ako umiyak. Sa halip kinuha ko ang aking singsing sa kasalanggintong nagmistulang kadena sa loob ng mahabang panahon at hinayaan itong mahulog sa madilim na kanal sa gilid ng kalsada. Wala itong tunog ng pagbagsak, kundi isang tahimik na paglalaho sa dilim. The game has just begun, Gavin. Bulong ko sa sarili habang pumapasok sa naghihintay na itim na Mercedes-Benz na ipinadala ng aking pamilya. And you have no idea who you just crossed. Ang marahan at tahimik na pag-usad ng aking sasakyan ay biglaang naputol ng isang pamilyar na kotseng pilak ang mabilis na humarang sa aming daraanan sa mismong driveway ng hotel. Mula sa madilim na bintana, nakita ko ang pagbaba ni Gavin. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang naglalakad palapit sa aking pinto. Sa likuran niya ay si Roxanne
Napilit sumasabay sa kanyang malalaking hakbang. Gusto niyang gumawa ng eksena sa labas upang puwersahin akong sumunod sa kanya. Hindi ko siya bibigyan ng ganitong klaseng kaligayahan. Bago pa man siya makagawa ng iskandalo sa harap ng mga valet attendants, kalmado akong bumaba ng sasakyan at nag-utos sa aking driver na maghintay. Sumang-ayon akong sumunod sa kanila pabalik sa loob, patungo sa isang pribadong VIP suite sa ikalawang palapag ng hotel. Gusto kong makita kung gaano palalalim ang hukay na ginagawa ng lalaking ito para sa kanyang sarili. Pagkapasok namin sa loob ng VIP suite, ang malamig na hangin ng aircon ay tila hindi sapat upang palamigin ang tensyon na bumabalot sa silid. Ang tunog ng makapal na folder na marahas na ibinagsak ni Gavin sa ibabaw ng lamesang salamin ay bumasag sa katahimikan. Sign it. Utos niya ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong awtoridad at inis. Yan ang separation agreement natin. May kasama na iyang 2 milyong piso. Sapat na yan para makabalik ka sa probinsya at makapagsimula ulit. Don't make this harder than it already is, Maria. Tiningnan ko lamang ang folder ng walang interes. Hindi ko ito hinawakan. Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo nakatingin sa kanya nang may pagkaawa na lalong nagpagalit sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? Sigaw ni Gavin, pilit na ginagamit ang kanyang taas at boses upang paliitin ako. Huwag kang magmalaki sa akin, Mireya. Nakalimutan mo na ba kung saan kita kinuha? Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi kita pinakasalan, 12 taon na ang nakararaan, nabubulok ka pa rin sana sa kahirapan. Binihisan kita. Binigyan kita ng pangalan. Tapos ngayon, magmamatigas ka na. Parang may narating ka. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, ang kanyang pagkatao ay unti-unting lumiliit sa aking paningin. Ang kanyang mga gaslighting at manipulasyon na dati ay nagpapaluha sa akin. Ngayon ay tila mga basag na salamin na hindi na kayang sugatan ang aking balat. Sa gilid ng aking mga mata, napansin ko si Roxanne na naupo sa isang malambot na sofa. Nagpapanggap siyang nahihilo at humihinga ng malalim. Kinuha niya ang isang kristal na baso ng tubig mula sa mesa. Ngunit sa halip na pagbubuntis, may ibang dahilan ang kanyang panghihina. Nakita ko ang malinaw na panghinginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang baso. Ang tubig sa loob nito ay lumilikha ng maliliit na alon dahil sa kanyang labis na kaba. Hindi siya natatakot sa akin. May iba siyang kinatatakutan. Wala kang utang na loob, Mireya. Sabat ni Roxanne, ang kanyang boses ay pilit na pinalalambing, ngunit puno ng lason. Binigyan ka na nga ni Gavin ng pera para makaalis ng maayos. Tatanggi ka pa. Maawa ka naman sa asawa ko. Maawa ka sa magiging anak namin na kailangan ng tahimik na pamilya. Isang tahimik na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tahimik na pamilya? Sigurado ka bang iyon ang kaya mong ibigay, Roxanne? Bago pa man siya makasagot, isang mabilis at sunod-sunod na pag-ilaw mula sa loob ng kanyang nakabukas na handbag ang kumuha ng aking atensyon. Ang ilaw ng screen ng kanyang telepono ay nagpakita ng isang pangalan na paulit-ulit na tumatawag. Dexter. Ang reaksyon ni Roxanne ay mas mabilis pa sa kidlat. Ang kanyang namumutlang muka ay nawala ng lahat ng kulay. Halos matapon ng tubig mula sa kanyang baso nang mabilis siyang dumakma sa kanyang bag upang itago ang telepono. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, ang kanyang mga mata ay palihim na lumingalinga na tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Sino si Dexter? Ang malamig at direktang tanong ko. Wala itong bahid ng kuryosidad, kundi isang patunay na nakita ko ang kanyang kaluluwa. Napaatras si Roxanne, napalunok ng malalim habang itinatago ang telepono sa likod niya. Wala. Wrong number lang. Mga ahente ng insurance. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon upang makipagtalo. Ang takot sa kanyang mga mata ay sapat ng ebidensya para sa aking susunod na hakbang. Hinarap ko muli si Gavin na nakatitig sa akin nang may pagtataka sa nangyayari. Hindi ko pipirmahan yan, Gavin.
Sabi ko habang marahang itinutulak ang folder, pabalik sa kanya gamit ang dulo ng aking daliri. Hindi ko kailangan ng 2 milyong piso mula sa pera na ibinulsa mo, lang din mula sa kumpanya ng nanay mo. Namula ng husto ang mukha ni Gavin. Lumapit siya sa akin hanggang sa halos magkadikit na ang aming mga balikat, ang kanyang hininga ay amoy alak at desperasyon. You think you're so smart. You think that fake phone call outside scared me? Subukan mong umalis sa kwartong ito na hindi pinipirmahan ang papel na yan. Mireya, subukan mo. Itinaas ko ang aking baba, hindi umaatras kahit 1 pulgada. At anong gagawin mo? Ang ngiti ni Gavin ay naging parang isang demonyong nakahanap ng kahinaan. Ang tita Carmen mo sa probinsya. Ako ang nagbabayad ng dialysis niya buwan-buwan. Kung hindi ka pipirma, bago sumikat ang araw, ipapatigil ko ang lahat ng tulong medical sa kanya. Hahayaan ko siyang mamatay ng walang gamot. Now tell me, gaano katigas ang paninindigan mo para sa pamilya mo? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Akala niya ay nahanap na niya ang aking kahinaan. Akala niya ay kaya pa rin niya akong ikulong sa kanyang mga banta tulad ng ginagawa niya noon. Tinitigan ko ang kanyang mga mata ng may matinding lamig na nagpaurong sa kanya ng bahagya. Hindi niya alam na ang lahat ng bayarin ng aking tiyahin ay nakapangalan sa lihim na pondo ng Villarreal. Hindi niya alam na ang buhay na ipinagmamayabang niyang sagip niya ay buhay na ako mismo ang bumubuhay. Sige Gavin, ang bulong ko. Ang boses ko ay kasing talim na nyelo. Subukan mong patayin ang nag-iisa kong pamilya at ipapangako ko sa iyo na hindi nalulubog ang araw nang may natitira pa sa apelyidong Montemayor. Kinalikuran ko sila at naglakad palabas ng pinto nang walang pag-aalinlangan. Ang naiwan lamang sa loob ng silid ay ang amoy ng kanilang takot at ang hindi nasagot na tanong kung sino ang demonyong tahimik na kumatok sa telepono ni Roxanne. Ang malamig na simoy ng hangin na nagpabaling sa mga dahon ng palmera ay sumalubong sa akin. Paglabas ko patungo sa lihim na harden ng hotel. Ang lugar na ito ay malayo sa nakakapasang mga tingin ng alta sosyedad at sa mapang-aping presensya ni Gavin sa loob ng ballroom. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga poste, nakatayo ang isang figura na balot ng itim na alampay. Si Doña Pilar. Naglakad ako papalapit sa kanya. Walang kaba sa aking dibdib. Ang 12 taon ng pagtitiis bilang isang masunuring manugang ay iniwan ko na sa loob ng gusaling iyon. Nang magtama ang aming mga paningin, wala siyang sinabing kahit ano. Sa halip, inilahad niya sa akin ang isang makapal at selyadong brown envelope. Tingnan mo, sabi niya sa boses na walang bahid ng panginginig, nungit puno ng bigat ng isang inang binigo ng sariling anak. Kinuha ko ang envelope at marahang hinugot ang mga papel mula sa loob. Ang liwanag ng buwan at mga poste ay sapat na upang makita ko ang mga hanay ng numero at ang malinaw na peking pirma ni Doña Pilar sa mga dokumento ng bangko. Mga palihim na transaksyon ito na naglipat ng milyon-milyong piso mula sa Montemayor Group papunta sa isang offshore account. Bawat pahina ay patunay ng walang hiyang pagnanahaw ni Gavin sa mismong yaman ng kanyang pamilya upang tustusan si Roxanne. Tumingala ako sa kanya, hindi maitago ang kuryosidad sa likod ng aking kalmado. Paanong nakuha ninyo ang mga ito, Mama? Ang chief accountant ng kumpanya ay matalik na kaibigan at kasabwat ni Gavin. Imposibleng makalusot ito sa kanya nang hindi niya nalalaman. Isang mapait ngunit matapang na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Akala ni Gavin ay nabulag na ang kanyang ina dahil sa paglipas ng panahon. Akala niya dahil nasa bahay na lamang ako, nawalan na ako ng pangil. Hindi niya alam na bago pa man siya natutong maglakad, hawak ko na ang katapatan ng mga taong nagpapatakbo sa pinakailalim ng kumpanyang iyon. Ang kanyang determinasyon ay tumugma sa lamig ng aking sariling puso. Kung ang ina ni Gavin ay handang ilaglag ang sariling anak para sa katarungan at karangalan, hindi na ako dapat mag-atubiling tanggalin ang aking maskara. Kung gayon, hindi na rin ako magtatago sa inyo, malamig kong panimula.
Tinitigan ko ang kanyang mga mata nang walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng perang nilustay ng anak ninyo ay hindi galing sa yaman ng mga Montemayor. Galing yan sa akin. Ako si Mireya Villarreal, ang nag-iisang tagapagmana ng Villarreal Pacific Holdings at ang lihim na namumuhunan na sumagip sa inyong pamilya mula sa pagkalugi 5 taon na ang nakararaan. Hindi siya sumigaw at hindi siya nanghina sa gulat. Sa halip, unti-unting napuno ng pang-unawa ang kanyang mga mata. Ang lahat ng mga palaisipan tungkol sa hindi maipaliwanag na pag-angat ng kanilang kumpanya at ang aking kakaibang tindig sa kabila ng pang-aabuso ng kanyang anak ay nagkaroon ng malinaw na kasagutan. Lumapit si Doña Pilar at sa unang pagkakataon, matapos ang 12 taon, naramdaman ko ang init ng kanyang palad sa aking nanginginig na pisingi. Ang panginginig ko ay hindi dahil sa kahinaan o luha, kundi dahil sa bigat ng sikretong sa wakas ay pinakawalan ko. Ang kanyang paghawak ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang matinding paggalang na nagmumula sa kapwa malakas na babae. Patawarin mo ako, Mireya. Bulong niya ang boses ay may bahagyang pagbasag na mabilis niyang kinontrol. Patawarin mo ako sa kawalang hiyaan ng sarili kong dugo. Hinayaan kong saktan ka ng anak ko dahil inakala kong isa ka lamang babaeng walang mapupuntahan. Ngunit ikaw pala ang tahimik na haligi na pumipigil sa pagguho ng aming pangalan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at marahang ibinaba mula sa aking muka. Hindi ninyo kasalanan ang kasakiman ni Gavin, Doña Pilar. Ngunit ngayong gabi, tinatapos ko na ang aking obligasyon sa kanya at sa pangalang yan. Anong plano mo? Tanong niya ang boses ay muling bumalik sa pagiging isang matapang na pinuno handang sumuporta sa aking bawat hakbang. Hahayaan natin siyang mag-isip na nanalo siya. Hahayaan natin siyang itayo ang sarili niyang kaharian sa ibabaw ng kayabangan at kasinungalingan. At sa mismong gabi ng kanyang pinakamalaking selebrasyon, doon natin puputulin ang lahat ng pundasyon niya. Babagsak siya sa harap ng mga taong gusto niyang hangaan siya. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa aming lihim na tipan. Ang 2 henerasyon ng kababaihan ay nagkaisa upang pabagsakin ang isang lalaking walang utang na loob. Ngunit bago pa man kami makapaghiwalay, isang mabilis at marahas na paggalaw mula sa likod ng malalaking paso ng bougainvillea ang bumasag sa katahimikan ng Hayden. Ang mga dahon ay nagkiskisan at mula sa anino ay nakita ko ang isang bulto ng tao na mabilis na tumakbo palayo patungo sa madilim na pasilyo ng hotel. May nakinigig sa aming usapan at bit-bit nito ang sikretong maaring sumira sa aming plano bago pa man ito magsimula. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng Villarreal Pacific Holdings ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ni Gavin. Narito ako ngayon sa aking tunay na kaharian. Suot ang isang puting blazer na sumisimbolo sa aking bagong simula. Wala na ang malungkot na Mireya. Ang kaharap ng lahat ay ang babaeng may hawak ng kapalaran ng mga Montemayor sa kanyang mga palad. Madam Chairwoman, narito na ang forensic audit report na hinihiling ninyo. Ang boses ni Attorney Santos ay pormal at puno ng paggalang, habang inilalapag niya ang isang itim na folder sa aking lamesa. Naupo ako at dahan-dahang binuksan ang dokumento. Ang bawat pahina ay parang isang lason na bumubuhos sa aking harapan. Hindi lamang simpleng pagnanakaw ang ginawa ni Gavin. Ginamit niya ang bawat butas sa batas upang ilipat ang pondo ng kumpanya ni Doña Pilar patungo sa isang lihim na account sa Switzerland na nakapangalan kay Roxanne. Ang mga pirma ng kanyang ina ay halatang ginaya ng may matinding ingat, ngunit sa ilalim ng infrared scanner, lumabas ang katotohanan. Ang mga ito ay bakas ng panulat ng isang taong nanginginig ang kamay sa kasakiman. Higit sa 50 milyong piso, madam, dagdag ni Attorney Santos habang inaayos ang kanyang salamin. At lahat ng ito ay ginawa niya sa loob lamang ng huling 6 na buwan. Tila nagmamadali siyang ubusin ang kumpanya
bago pa man malaman ng sinuman ang tunay na kalagayan nito. Napansin ko ang isang maliit na detalye sa dulo ng bank statement. May isang malaking transaksyon, 5 milyong piso, na direktang ipinadala sa isang pribadong klinika sa labas ng Maynila, ang Klinika San Rafael. Hindi ito isang ordinaryong ospital. Ito ay isang pasilidad na kilala sa pagiging diskreto para sa mga espesyal na kaso. Bakit siya magpapadala ng ganito kalaking halaga sa isang klinika? Bulong ko sa aking sarili. May kung anong panganib akong nararamdaman sa likod ng transaksyong ito. May itinatago sila tungkol sa pagbubuntis ni Roxanne na hindi lamang tungkol sa kung sino ang ama. Habang nag-iisip, nahulog ang aking tingin sa isang maliit na frame na nakatago sa ilalim ng mga papeles. Larawan ito ng aming kasal ni Gavin, 12 taon na ang nakararaan. Doon mukha kaming masaya. Mukha akong isang babaeng nahanap na ang kanyang tahanan. Hinawakan ko ang frame, naramdaman ang lamig ng salamin sa aking balat. Noong nakaraang linggo, marahil ay iiyakan ko pa ito. Marahil ay tatanungin ko ang langit kung saan ako nagkamali. Ngunit ngayon, ang tanging naramdaman ko ay pandidiri. Walang pag-aalinlangan, binitawan ko ang frame patungo sa basurahan sa gilid ng aking lamesa. Ang tunog ng pagbagsak nito sa loob ng basurahan ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ito ang pagkabasag ng aking puso. Ito ang pagtatapon ko sa basura ng nakaraan na wala ng halaga. Biglang uminit ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Gavin ay kumikislap sa screen. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko bago ito sagutin. Mireya, I hope you're ready. Ang boses ni Gavin ay puno ng kayabangan. Tila nakalimutan niya ang eksena namin sa hotel kagabi. Nakuha ko na ang huling pirma ng Board of Directors. Sa susunod na linggo, formal na akong uupo bilang chairman ng Montemayor Group. After that, I will erase you from my life completely. Ang 2 milyon na inaalok ko sa iyo, baka bawiin ko pa kung patuloy kang magmamatigas. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ko. Chairman, sigurado ka ba, Gavin? Baka naman ang upuan? Na iniisip mo ay hindi sa boardroom, kundi sa loob ng malamig na selda. What? You're delusional! Sigaw niya ang galit. Ay mabilis na pumalit sa kanyang kayabangan. Huwag mo isipin na ang mga banta mo kagabi ay may halaga. I hold the power now. At si Roxanne, she's laughing at you right now, habang inaayos namin ang kwarto para sa magiging anak ko. Sige, Gavin. Ang sagot ko, ang boses ko ay kasing tahimik ng isang paparating na bagyo. Magdiwang ka hanggat kaya mo. Sulitin mo ang bawat sandali ng iyong ilusyon. Dahil kapag bumagsak ang tabing sisi, guraduhin kong ikaw ang huling makakaalam na wala ka na palang tinatayuan. Ibinaba ko ang telepono nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Lumingon ako kay Attorney Santos na kanina pa nakikinig. Attorney, simula ng audit sa Montemayor Group. Huwag magtira ng kahit anong butas. At ang Klinika San Rafael, gusto kong malaman ang lahat ng nangyayari sa loob ng silid ni Roxanne. Ang laro ay hindi na tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa katarungan. At sa digmaang ito, ang kaaway ko ay isang taong nakapikit ang mga mata sa gitna ng bangin. Maingat kong inilalagay ang aking mga personal na gamit sa loob ng isang kahon. Ang maliit na opisina sa Montemayor branch na ito ay naging saksi sa aking 12 taon na pagtitiis. Ngunit sa bawat piraso ng papel na aking itinatapon, nararamdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Wala akong nararamdamang panghihinayang. Tanging pananabik para sa araw na tuluyan ng magigiba ang bawat pader ng gusaling ito na itinayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Ang katahimikan ng aking silid ay binuwag ng isang marahas na pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mga takong na humahampas sa sahig ay sapat na upang malaman ko kung sino ang dumating. Pumasok si Roxanne, suot ang isang matingkad na pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon, kasunod ang 2 lalaking nakasuit na nagsisilbing kanyang mga bodyguard. Look at this place.
Panimula ni Roxanne, ang kanyang mga mata ay mapang-uring lumilibot sa 4 na sulok ng aking opisina. Ang sikip, ang dumi, bagay na bagay sa iyo, Mireya. Isang maliit na sulok para sa isang maliit na tao. Hindi ko siya tiningnan. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa nang may nakakangiting kalmado. Kung nareto ka para pintasan ng dekorasyon, Roxanne, nag-aaksaya ka lang ng oras. Pero kung nareto ka para magpasalamat dahil binakante ko na ang pwestong ito, you're welcome. Humakbang siya palapit sa aking lamesa, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason na sumusuffocate sa hangin. I'm not here to thank you. Narito ako para sabihin sa iyo na tapos na ang panahon mo. Inutusan ako ni Gavin na siguruhing wala kang maiuwing kahit anong pag-aari ng pamilya Montemayor. Lahat ng nakikita mo rito, pati na ang ballpen na hawak mo, ay pag-aari na namin ngayon. Itinigil ko ang aking pag-iimpake at dahan-dahang tumingin sa kanya. Isang malamig at mapaglarong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pamilya Montemayor. Akala ko ba Villarreal ang hinahanap mo? Nakalimutan ko. Wala ka palang alam sa tunay na mundong ginagalawan mo. Huwag mo akong idaan sa mga matalinhagang salita, Mireya. Sigaw niya ang kanyang pagiging pa-victim na imahe ay unti-unting naglalaho pinalitan ng isang bastos at agresibong ugali. Isa kang talunan. Isang baog na asawa na itinapon sa basurahan. At ang basurang iyon, ako, na ang nagmamay-ari ngayon. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking taas at tindig ay sapat na upang mapaurong siya ng isang hakbang sa kabila ng presensya ng kanyang mga bodyguard. Naglakad ako palapit sa kanya, hindi mabilis, kundi may bigat ng isang rey ng handang pumatay. Nang magtapat ang aming mga mukha, itinaas ko ang aking kamay. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Inakala niyang sasampalin ko siya, ngunit sa halip na dahas, dahan-dahan kong inayos ang kuwelyo ng kanyang bestida. Hinawakan ko ang tela ng may malambot na dampi. Ngunit ang aking boses ay kasing talim ng labaha sa kanyang tainga. Ang ganda ng kulay mo ngayon, Roxanne. Pero alam mo, sa Klinika San Rafael, mas gusto nila ang kulay puti. Doon ba kayo nagpapatingin ni Dexter? Ang epekto ng pangalang iyon ay mas malakas pa sa isang pisikal na sampal. Namutla ang kanyang labi. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang napuno ng purong sindak. Nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang balikat sa ilalim ng aking mga daliri. Sino? Paano mo nalaman ang tungkol sa... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Bulong ko habang lalong hinihigpitan ang pagkakaayos sa kanyang kuwelyo hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang pagsikip nito. Ang mahalaga ay kung hanggang kailan mo kayang itago ang katotohanan kay Gavin. Sa tingin mo ba kapag nalaman niyang hindi siya ang ama ng dinadala mo, may lugar ka pa sa mundong ito? You're just a parasite, Roxanne. At ang mga parasite pinapatay kapag hindi na kailangan. Binitawan ko siya ng marahas sapat na upang bahagya siyang mawala ng balanse. Mabilis siyang umayos ng tayo, hingal na hingal, at hindi makapaniwala sa aking mga sinabi. Naglalaro ka lang ng isipan ko, Gavin loves me. He will never believe a pathetic woman like you. Sige, subukan natin, sagot ko habang kinukuha ang aking kahon ng mga gamit. Umalis ka na bago ko maisip ang tawagan ng security para kaladkarin ka palabas. At dalhin mo ang mga aso mo. Mabaho ng opisina ko. Galit na tumalikod si Roxanne ang kanyang mga takong ay naglilika ng magulong tunog habang mabilis siyang lumalabas ng silid. Ngunit bago pa man siya makalayo, nakita kong kinuha niya ang kanyang telpono. Isang mensahe ang pumasok na nagpadoble sa kanyang bilis. Naiwan akong mag-isa sa silid, nakatingin sa kawalan. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Kinuha ko ang aking telpono at tinawagan ang aking pribadong investigador. Report!
Ang maikli kong utos. Madam, nahanap na namin ang tunay na ama, ang sagot sa kabilang linya. At hindi lamang iyon. Hawak na namin ang listahan ng lahat ng perang tinanggap niya, mula kay Roxanne, simula nang malaman ang tungkol sa pagbubuntis. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ipadala mo ang lahat ng yan sa akin. Ngayon na. Habang naglalakad ako palabas ng Montemayor branch, nararamdaman ko ang bawat titig ng mga empleyado. Ngunit hindi na ako ang kaawa-awang asawa ng boss. Ako na ang bagyong wawasak sa lahat ng kanilang kinagisans. Ang amoy ng hinalong kape at lumang papel sa loob ng maliit na cafe sa Quezon City ay tila nagbibigay ng pansamantalang kalmado sa aking naglalayag na isipan. Sa harap ko ay nakaupo ang isang lalaking hindi mapakali. Si Dexter. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa pinto. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa paglalaro sa gilid ng baso ng tubig. Ang lalaking ito ang susi sa paggawasak ng kastilyong buhangin ni Roxanne. Madam, wala po akong kinalaman sa mga plano ni Roxanne. Ang pabulong niyang panimula, ang boses ay nanginhinig sa pakot. Nagulat na lang po ako nang bigla siyang magkaroon ng mayamang asawa. Ang sabi niya, para raw ito sa kinabukasan naming dalawa. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ko, habang dahan-dahang inilalapag ang aking tasa. Para sa inyong dalawa? O para sa kanya lang, Dexter? Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo kapag nalaman ng mga Montemayor na niloloko mo sila? Kasabwat ka sa malakihang estafa at luwadaw. Maari kang mabulok sa kulungan kasama niya. Namutla ang lalaki. Hindi ko po ginusto ito. Binayaran niya lang ako para manahimik. Siya ang may kinalaman sa lahat. Ang totoo po niyan, 6 na buwan na kaming hindi nagkikita bago niya inanunsyo ang pagbubuntis niya. Pero alam ko sa loob ko na ako ang ama. May mga mensahe pa po ako rito. Iniabot niya sa akin ang kanyang telepono. Binasa ko ang bawat mensahe. Ang bawat salita ni Roxanne doon ay puno ng lason at manipulasyon kung paano niya gagawing gatasan si Gavin para sa kanilang pang-arap. Kinuha ko ang mga screenshots at inilipat sa aking sariling storage. Ito na ang huling pako sa kabaong ni Roxanne. Manatili kang handa, Dexter. Ang huli kong bilin bago ako tumayo. Darating ang araw na hihilingin ko ang iyong testimonya sa harap ng korte. Kung gusto mong maligtas ang sarili mo, huwag kang magkakamaling tumakbo. Pag-alis ko sa cafe, ang langit ay nagsimula ng magdilim. Ang ulan ay bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng katotohanan na aking bitbit. Pagdating ko sa harap ng bahay ng mga Montemayor, ang malaking bakal na pinto ay sarado. Sinubukan kong gamitin ang aking susi, ngunit hindi na ito umiikot. Pinalitan na nila ang mga kandado. Mireya, what are you still doing here? Ang boses ni Gavin ay umalingaw-ngaw mula sa itaas na balkonahe. Tumingala ko. Nakatayo si Gavin doon hawak ang isang baso ng whiskey, habang si Roxanne ay nakasandal sa kanyang balikat, nakangiti ng may halong tagumpay. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa aking mukha, ngunit hindi ko ito pinansin. Gavin, buksan mo ang pinto. Narito ako para kunin ang mga natitira kong gamit. Ang sigaw ko. Ang boses ko ay nananatiling matatag sa kabila ng lamig. Gamit? You mean this trash? Tawa ni Gavin. Kinuha niya ang isang malaking maleta mula sa kanyang tabi. Nang walang pag-aalinlangan, binitiwan niya ito mula sa balkonahe. Ang tunog ng pagtama ng maleta sa basang lupa at putikan ay tila isang malakas na sampal sa aking pagkatao. Ang maleta ay bumukas at ang aking mga damit, ang mga regalong ibinigay ng aking ama at ang mga alaala ng 12 taon ay sumabog sa basang putik. Hindi pa siya nasiyahan. Kinuha pa niya ang isa pang kahon at muling itinapon ito. Isang lumang libro ang bumagsak sa putikan, ang librong paborito ng aking yumaong ama na may dedikasyon pa para sa akin. Bagay ang mga yan sa putikan, Mireya, dahil doon ka naman nanggaling. Sigaw ni Roxanne, ang kanyang tawa ay humahalo sa tunog ng ulan.
Diyan ka na lang sa labas. Mabulok ka kasama ng mga basura mo. Nararamdaman ko ang bawat patak ng ulan na tila mga karayom sa aking balat. Ang sakit ay naroon nanunuot sa aking buto. Ngunit agad ko itong kinulong sa isang madilim na sulok ng aking isipan. Hindi ako iiyak. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita akong hapo at wasak. Dahan-dahan akong lumapit sa mga gamit ko sa putikan. Pinulot ko ang libro ng aking ama. Basang-basa na ito puno ng dumi ng lupa. Pinunasan ko ito gamit ang aking palad. Dahan-dahan tila hinahaplos ang alaala ng taong tanging nagmahal sa akin ng totoo. Nakikita mo ba ito, Gavin? Ang mahina kong bulong, ngunit alam kong naririnig niya dahil sa katahimikan ng paligid. Ang bawat mansa ng putik sa mga gamit ko ay magiging mansa sa pangalan mo na hindi mo na kailanman malilinis. Sa halip na magmakaawa, kinuha ko ang aking telepono. Sa gitna ng malakas na ulan, kinunan ko ng litrato ang aking mga gamit sa putikan, ang saradong pinto, at ang dalawang taong nakatayo sa balkonahe na tila mga hari at reyna ng kahihiyan. Ang bawat click ng camera ay isang bala para sa aking legal na laban. Isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bahay. Ang bintana nito ay bahagyang bumukas, ngunit hindi ko makita kung sino ang nasa loob. Isang pares ng mga mata ang nakatingin sa akin puno ng misteryo bago ito mabilis na umalis. Bago pa man ako makakilos, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Doña Pilar. Mireya, kailangan nating mag-ingat. Kakausap lang ni Gavin sa kanyang mga abogado. Naghain siya ng kaso ng abandonment at theft laban sa iyo. Sinusubukan niyang baligtarin ang kwento upang palabasin na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya bago ka lumayas. High stakes na ang laro, anak. They want to destroy your reputation completely before the birthday gala. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa gitna ng ulan. Akala nila ay naunahan nila ako. Akala nila ay sapat na ang putik na ito upang itago ang kanilang mga kasalanan. Sige, Gavin, maglaro tayo sa putikan, bulong ko. Pero sisiguraduhin ko na, sa huli ikaw ang malulunod dito habang ako ay nakatayo sa rurok ng tagumpay. Ang bawat kislap ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay tila tunog ng isang kampana na naghuhudyat ang nalalapit na katapusan. Nakatayo ako sa labas ng dining room, nakatago sa anino ng malalaking kortina, habang pinapanood ang eksenang tila hango sa isang sarswela. Ang amoy ng nilutong truffle pasta at inihaw na tupa ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit para sa akin, ito ay amoy ng nabubulok na dangal. Sa gitna ng lamesa si Gavin ay tumatawa. Lang malakas ang kanyang muka ay namumula sa labis na kumpiyansa. Cheers, Mom! Cheers to the new chairman of the Montemayor Group. Sabi niya habang itinataas ang kanyang baso ng kristal na puno ng alak. Starting tomorrow, after your gala, everyone will know who truly runs this city. Wala nang Mireya na pipigil sa bawat desisyon ko. Wala nang mahirap na asawang magpapaalala sa akin ng utang na loob. Si Roxanne ay nakaupo sa pwestong dati ay sa akin. Suot niya ang isang mamahaling kwintas na alam kong kinuha niya sa aking jewelry box. Ang bawat subo niya ng pagkain ay puno ng pilit na kagarahan. Congratulations, hon. I'm so proud of you. Sa wakas malinis na ang pamamalakad sa kumpanya. Wala nang mga aninong humahila sa iyo pababa. Pinanood ko si Doña Pilar. Ang aking biyanan ay tahimik. Na kumakain ang kanyang mukha ay isang pader na walang emosyon. Tumango siya ng bahagya kay Gavin, isang pagkilos na inakala ng aking asawa ay tanda ng pagsang-ayon. Ngunit alam kong ito ay ang huling pagbibigay daan ng isang inang handa. Nang iligwak ang bulok na bunga ng kanyang puno. Mabuti kung gayon, Gavin. Ang boses ni Doña Pilar ay kalmado, tila isang dagat bago ang bagyo. Siguraduhin mo lang na ang lahat ng mga kontratang pinirmahan mo ngayong hapon ay ayos. Ayaw kong magkaroon ng kahit anong mansa ang aking kaarawan bukas. Don't worry, Mom, sagot ni Gavin, sabay labas ng isang asul na folder mula sa kanyang tabi.
Ang mga bagong investors mula sa Pacific Holdings ay agresibo. Pinirmahan ko na ang lahat. Binigyan nila tayo ng kontrol sa lahat ng kanilang assets, kapalit ng partnership. It's a gold mine. Gusto kong tumawa ng malakas sa gitna ng kadiliman. Ang tinatawag niyang gold mine ay ang mismong bitag na inihanda ko. Ang bawat pahina ng kontratang yon ay may mga terminong tanging isang bihasang abogado lamang ang makakaunawa, mga terminong nagsasabing, sa oras na mapatunay ang may pandaraya sa loob ng Montemayor Group ang lahat ng kanilang ari-arian, pati na ang bahay na tinitirhan nila, ay otomatikong malilipat sa Villarreal Pacific Holdings. Dahan-dahan akong lumabas mula sa anino at naglakad patungo sa lamesa. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay naging sanhi ng biglang pagtahimik ng paligid. Ang baso ni Roxanne ay muntik nang mahulog sa kanyang gulat. "Mireya, what the hell are you doing here?" Sigaw ni Gavin, ang kanyang galit ay mabilis na bumalik. "Pinalayas na kita, diba, guard?" "Relax, Gavin. Narito lang ako para magdala ng isang bagay," ang sabi ko nang may malamig na ngiti. Inilapag ko sa harap ni Doña Pilar ang isang maliit na kahon ng bibingka na binili ko sa labas. "Dinala ko ito para sa inyo, Mama. Alam kong paborito ninyo ito." Kumuha si Doña Pilar ng isang piraso at dahan-dahang kumagat. Ang simpleng pagkilos na yon ay ang aming lihim na hudyat. Ang bibingka na yon ay simbolo ng aming katapatan, ang pagkaing probinsyana na laging hinahamak ni Gavin. Ngunit na yon ay naging tulay ng aming ugnayan. "Salamat, Mireya," sabi ni Doña Pilar nang hindi tumitingin kay Gavin. Tinitigan ko si Gavin pagkatapos ay kay Roxanne. "Sulitin ninyo ang hapunang ito. Dahil bukas, kahit ang tubig na iniinom ninyo, baka hindi nyo na kayang bayaran." Bago pa makasagot si Gavin, mabilis akong tumalikod at naglakad palabas. Ngunit habang papunta ako sa aking sasakyan, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aking audit team. "Madam, may emergency. Natuklasan namin ang isa pang dokumento. May isa pang peking pirma sa mga loan documents ng bangko na ginawa ni Gavin kaninang hapon. Ngunit ang pinalabas niyang pupirma bilang garantor ay hindi siya, kundi si Doña Pilar. Kung magkakabistuhan bukas, bago natin mailabas ang katotohanan, si Doña Pilar ang unang dadamputin ng pulisya dahil sa laki ng halagang sangkot." Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang kasakiman ni Gavin ay lumampas na sa lahat ng inaasahan ko. Hindi lamang niya ako gustong sirain. Handa rin niyang isakripisyo ang sarili niyang ina upang maligtas ang kanyang sariling balat. Ang stakes ay lalong tumaas. Hindi na lamang ito tungkol sa aking paghihigante. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng nanging-isang kakampi ko sa pamilyang ito. "Mireya, nasan ka?" Ang boses ni Attorney Santos sa kabilang linya ay puno ng kaba. "Kailangan makuha natin ang orihinal na kopya ng dokumentong yon bago mag-umaga. Kung hindi, Doña Pilar will go to jail tomorrow instead of Gavin." Tumingin ako sa bintana ng dining room, kung saan nakikita ko ang anino ni Gavin na tila nagdiriwang. Isang matinding galit ang sumabog sa aking dibdib. Ngunit agad itong napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. "Huwag kang mag-alala, attorney," ang gulong ko, habang pinapaandar ang makina ng aking sasakyan. Hindi hahantong sa kulungan ang taong walang kasalanan. Dahil bago sumikat ang araw, sisiguraduhin kong ang dokumentong iyon ang magiging lubid na bibigti sa leeg ng asawa ko. Ang bawat kislap ng dambuhalang chandelier sa gitna ng ballroom ng Shangri-La ay tila mga nanunuot na mata na nagmamasid sa bawat galaw ng mga tao sa ibaba. Suot ko ang isang itim na bestida na gawa sa seda simple. Ngunit bawat tahi nito ay sumisimbolo sa aking pagluluksa para sa 12 taon na itinapon ko sa basura. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok, hawak ang isang baso ng champagne na hindi ko man lang binabawasan. Mula rito, nakikita ko ang lahat. Nakikita ko ang huwad na kaligayahan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Gavin. Ang kanyang puting tuxedo ay tila nagniningning sa ilalim ng mga spotlight.
Sa tabi niya si Roxanne ay parang isang reyna na nagwagi sa laban. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa braso ni Gavin, habang ang isa pang kamay ay nakahimas sa kanyang malaking tiyan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Gavin ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng kayabangan na tila siya ang nagmamay-ari ng mundo. Tonight is not just about my mother's 70th birthday. It is about a new era. Bukas formal ko nang tatanggapin ang pagiging chairman ng Montemayor Group. At kasabay nito, nais kong opisyal na ipakilala ang babaeng magdadala ng susunod na henerasyon ng aming pamilya. Roxanne, my wife, and our son. Ang mga palakpakan ng mga tao ay tila tunog ng mga tuyong dahon na naglalangit-ningit sa ilalim ng sapatos. Nakita ko si Doña Pilar na nakaupo sa gitna ng presidential table. Nanatiling tuwid ang kanyang likod, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang anak. Ngunit may isang lihim na lamig na tanging ako lamang ang nakakaunawa. And now, patuloy ni Gavin, bilang parangal sa aking ina, naghanda kami ng isang maikling video presentation na nagpapakita ng kasaysayan ng aming pamilya at ang magandang kinabukasan na naghihintay sa amin. Unti-unting namatay ang mga ilaw sa bulwagan. Ang malaking screen sa likod ni Gavin ay bumukas. Ngunit sa halip ng mga larawan ng pamilya, ang bumungad sa lahat ay isang madilim na kuha ng isang CCTV mula sa isang maliit na cafe. Ang tunog ng pag-uusap ay malirinig sa bawat sulok ng ballroom. Kung kailan ba natin tatapusin ang palabas na ito kay Gavin? Ang boses ni Roxanne sa video ay malinaw at puno ng pangungutya. Sawing-sawi na ako sa pagpapanggap na mahal ko ang mayabang na iyon. Kung hindi lang dahil sa pera niya, matagal na akong umalis. Ang bulwagan ay biglang binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang baso ng alak sa kamay ng isang panauhin ay narinig na tumama sa lamesa sa sobrang gulat. Si Gavin ay nanigas sa entablado. Ang kanyang muka ay unti-unting nawala ng kulay habang pinapanood ang kanyang sariling asawa na nililibak siya sa harap ng lahat. Huwag kang mag-alala, Roxanne, ang sagot ng isang lalaki sa video si Dexter. Sa oras na makuha na natin ang huling pirma niya para sa trust fund ng bata, aalis na tayo. Kawawang Gavin, hindi man lang niya alam na hindi siya ang ama ng dinadala mo. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga bulungan ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumaha sa buong silid. Roxanne tried to scream, her voice cracking in pure terror. Patayin niyo yan! That's fake Gavin! Hone, don't believe that! Hindi yan fake, Roxanne. Ang boses ko ay umalingaw-ungaw, habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ng aking sapatos ay tila tunog ng isang hatol. At hindi lang yan ang dala ko. Sa mismong sandaling iyon, ang malalaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Pumasok ang isang lalaki na may dalang mga medical na dokumento si Dexter sa personal. Kasunod niya ang dalawang lalaki na nakasuit, may dalang mga badge na nagniningning sa ilalim ng ilaw. Ang National Bureau of Investigation, Gavin Montemayor. Ang boses ng opisyal ay malamig at pormal. You are under arrest for large-scale estafa, falsification of public documents, and embezzlement. At kasama ka rin Roxanne sa kasong fraud at tungten. Nanlumo si Gavin. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit-takot at hindi makapaniwalang pagtataka. Mireya, paano mo? Ikaw ang may gawa nito. Ngumiti ako sa kanya ng may matinding lamig. I didn't do this to you, Gavin. You did this to yourself the moment you thought you could use your mother and your wife as pawns in your greed. Wala kayong ebidensya, sigaw ni Gavin. Pilit na kumakawala sa mga pulis. Hawak ko ang pera. I am the chairman. Actually, you're not, singit ni Doña Pilar habang dahan-dahang tumatayo. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Gavin.
Dahil ang lahat ng dokumentong pinirmahan mo ngayong hapon ay hindi para sa Montemayor Group. Ang lahat ng iyon ay mga waiver na nagbabalik ng bawat sentimo sa tunay na namumuhunan ang Villarreal Pacific Holdings. Isang lalaki ang mabilis na lumapit kay Gavin at may ibinulong sa kanyang tainga. Nakita ko ang biglang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang lihim na alas, ang pekeng loan na isinangkot si Doña Pilar, ay hindi na isumite sa bangko dahil hinarang ito ng aking mga tauhan bago pa man sumikat ang araw. Ngunit bago pa man nila mailabas si Gavin, humarap siya sa akin at humagalpak ng tawa na tila isang taong nawawala sa sarili. You think you won, Maria? You think you're safe? Hindi mo alam ang lahat. May isang lihim ang tatay mo na hindi mo alam, at ako lang ang may hawak ng susi. Ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Isang lihim ng aking ama. Ang mga pulis ay nagsimula ng hilahin si Gavin at Roxanne palabas. Ang inay ng mga mamamahayag na kumukuha ng litrato at ang gulo sa loob ng ballroom ay tila naging malabo sa aking pandinig. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, nagwagi sa aking higanti. Ngunit may isang bagong panganib na tila bumubulong sa aking likuran. Ang katahimikang bumalot sa bulwagan matapos kalagkarin palabas sina Gavin at Roxanne ay tila isang mabigat na kumot na nagpabago sa pressure ng hangin. Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Ang bawat mata sa loob ng Shangri-La ay nakatitig sa akin. Hindi na may awa, kundi may kasamang matinding takot at paghanga. Ang mga flash ng kamera mula sa mga mamamahayag ay patuloy sa pagliwanag, tila mga bituin na sumasaksi sa aking muling pagsilang. Hindi ko binigyan ng kahit anong emosyon ang mga taong naroroon. Sa halip, dahan-dahan akong bumaba ng entablado. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay naglalakbay sa buong silid, isang ritmo ng tagumpay na 12 taon kong hinintay. Lumapit sa akin si Attorney Santos, bit-bit ang isang itim na folder na naglalaman ng mga pinal na dokumento. Madam Chairwoman, the board of Villarreal Pacific Holdings is waiting for your signal. Ang boses niya ay sapat na upang marinig ng mga malalapit na panauhin. The acquisition of the Montemayor assets is complete. You are now the sole owner of everything they once held. Tumango ako ng bahagya, sapat na upang ipakita ang aking otoridad. Maghanda ka, attorney. Gusto kong ang bawat empleyadong naging tapat sa akin ay makatanggap ng bonus. At ang mga naging kasabwat ni Gavin, siguraduhin mong hindi na sila muling makakatapak sa anumang kumpanya sa ilalim ng ating pangalan. Lumingon ako kay Doña Pilar na nanatiling nakaupo ng tuwid sa kanyang upuan. Naglakad ako papalapit sa kanya. Ang lahat ay tila nagpipigil ng hininga, inaasahan ng isang malaking gulo. Ngunit sa halip, iniabot ko ang aking kamay sa kanya. Ang aming mga daliri ay nagtagpo isang tahimik na pangako na sa kabila ng lahat ng dumi na dinala ni Gavin, ang aming alyansa ay nananatiling matatag. Salamat, Mireya. Bulong ni Doña Pilar. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagod, ngunit puno ng kapayapaan. You saved what's left of our dignity. Hindi pa tapos ang lahat, Mama. Ang sagot ko sa kanya, bago ako lumabas ng bulwagan, patungo sa naghihintay na itim na sasakyan sa labas. Kinabukasan ng aking opisina sa itaas na palapag ng Villarreal Tower sa Ayala Avenue ay puno ng amoy ng sariwang kape at bagong dokumento. Mula sa malaking bintana, nakikita ko ang buong syudad ng Makati, isang mundong. Dati ay tila napakalayo sa akin habang nakakulong ako sa bahay ng mga Montemayor. Madam, may bisita kayo! Ang boses ng aking sekretarya sa intercom ay bumasag sa aking pagninilay. Isang lalaking nagngangalang Dexter. Pinipilit niyang makita kayo bago siya tuluyang pumasok sa Witness Protection Program. Pinapasok ko siya. Si Dexter ay mukhang mas hapo kaysa noong huli kaming nagkita. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko bit-bit ang bigat ng kanyang mga pagkakamali.
Inilapag niya ang isang maliit at lumang susi sa ibabaw ng aking lamesa. Ito po ang huling ibinigay sa akin ni Roxanne bago kami tuluyang mahuli. Ang simula ni Dexter, ang boses ay nanginginig. Sabi niya, ito raw ang susi sa isang safety deposit box sa isang bangko sa probinsya. May kinalaman daw ito sa tatay ninyo si Don Carlos. Iyon ang ginagamit niyang panakot kay Gavin para hindi siya iwanan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang banta ni Gavin kagabi ay muling umalingaw sa aking isipan. Kinuha ko ang susi, ang lamig ng metal nito ay tila nanunuot sa aking palad. Anong alam mo tungkol dito, Dexter? Ang tanong ko, ang boses ko ay nananatiling malamig at kalkulado. Wala na po, madam. Ang alam ko lang, may mga dokumentong itinatago si Gavin na nakuha niya mula sa vault ng tatay ninyo noong mga panahong bago siya mamatay. Mga dokumentong magpapatunay na ang pagbagsak ng Villarreal noon ay hindi aksidente, kundi isang planadong sabotahe. Isang matinding galit ang sumabog sa aking dibdib, ngunit hindi ko ito hinayaang lumabas sa aking muka. Kung totoo ang sinasabi ni Dexter, ibig sabihin ay 12 taon akong nanirahan sa ilalim ng iisang bubong kasama ang taong pumatay sa pangarap ng aking ama. Hinarap ko si Attorney Santos. Ihanda ang helicopter. Pupunta tayo sa probinsya. Gusto kong malaman kung anong lihim ang pilit nilang ibinabaon kasama ng pangalan ng aking ama. Bago ako lumabas ng opisina, tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa kulungan. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Mireya, please kausapin mo ako. Ang boses ni Gavin sa kabilang linya ay puno ng desperasyon at luha. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Yurong mo lang ang mga kaso. Mamamatay ako rito. Patawad! Ang malamig kong tawa ay tila isang lason na dumaloy sa kabilang linya. Ang salitang yan ay para lamang sa mga taong may kaluluwa, Gavin. At ikaw binenta mo na ang kaluluwa mo noong pinalitan mo ang pag-ibig ko ng kasakiman. Sulitin mo ang bawat gabi sa loob ng seldang yan dahil sisiguraduhin kong iyon na ang magiging permanenteng tahanan mo. Hindi mo magagawa ito. I have the secret. I have the documents. Sigaw niya, ang kanyang boses ay naputol nang marinig ang tunog ng pagbagsak ng telepno mula sa kabilang linya. Ibinaba ko ang telepono nang may matinding katiyakan. Hindi ko na kailangan ang kanyang mga salita. Hawak ko na ang susi. Ang reyna ay hindi na naghihintay ng sagot mula sa isang talunang hari. Ang bawat hakbang ko patungo sa helicopter ay puno ng determinasyon. Hindi lamang ito tungkol sa aking tagumpay. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katarungan para sa isang lalaking ang tanging hangad ay bigyan ako ng magandang buhay. Habang umaangat ang helicopter mula sa helipad, tiningnan ko ang nagliliit na syudad sa ibaba. Ang bawat gusali, ang bawat kalsada ay tila mga guhit ng isang mapa na ako na ang may hawak. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Ngunit sa pagkakataong ito ako na ang hangin na nagpapatakbo sa ulan. Ang amoy ng bakal pawis at walang pag-asang hangin ay sumalubong sa akin. Pagpasok ko sa loob ng visitation room ng National Penitentiary. Ang mga ilaw dito ay kumukutitap, nagbibigay ng madilim na kulay sa mga pader na semento. Sa kabilang bahagi ng makapal na salamin, nakaupo si Gavin. Wala na ang mamahaling tuksido at ang kayabangang nagpaliyab sa kanyang mga mata noong gabi ng kaarawan. Ang suot niya ay ang kupas na orange na damit ng mga preso. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay lumulubog sa kakulangan ng tulog. Nang makita niya ako, napatayo siya ng may kasamang pag-asa. Mireya, alam ko na pupuntahan mo ako. Alam kong hindi mo ako kayang talikuran pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin. Naupo ako sa silyang bakal sa aking bahagi ng salamin. Dahan-dahan kong inangat ang telepono, sa gilid ng salamin ang bawat galaw ko ay kalmado at kalkulado. Huwag kang umasa, Gavin. Narito ako hindi para sa lumang alaala,
kundi para tapusin ang huling pahina ng librong sinira mo. Ang kanyang muka ay nabalot ng galit. Napilit niyang tinatakpan ng panginginig ng boses. Akala mo ba nanalo ka na? Ang susi na ibinigay sa'yo ni Dexter. Akala mo ba madali mong makukuha ang laman ng safety deposit box na yon? Kinuha ko ang mga tunay na dokumento noon pa man. Kung gusto mong malaman ang totoo tungkol sa kung paano namatay ang ama mo at kung paano nawala ang unang yaman ng mga Villarreal, kailangan mo munang lumuhod sa harap ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Lumuhod sa iyo, Gavin. Tignan mo ang paligid mo. Ikaw ang nakakulong sa rehas na bakal. Ikaw ang walang kalayaan. At ang mga dokumentong sinasabi mo, ibinaba ko ang isang maliit na kopya ng papel sa tapat ng salamin. Hawak na ng mga tauhan ko ang kahon sa probinsya kahapon pa. Nanlaki ang mga mata ni Gavin. Sumalampak siya sa upuan, ang kanyang mga kamay ay humampas sa salamin sa labis na frustration. Hindi maaari. Pinatay ko ang mga taong nakakaalam noon, pinrotektahan ko ang ebidensya. Ang kanyang sariling bibig ang nagluwa ng katotohanan. Ang pag-amin na yon ay sapat na upang mag-record ang maliit na listening device na itinakip ko sa ilalim ng aking Amerikana isang legal at otorisadong operasyon ng mga awtoridad na nakikinig sa aming pag-uusap. Ulitin mong sinabi mo, Gavin. Ang bulong ko sa mikropono ng telepono, ang boses ko ay kasing diin ng isang martilyo. Anong ginawa mo sa mga taong nakakaalam tungkol sa pagbagsak ng aking ama? Natauhan si Gavin nang marinig ang aking tanong. Namutla siya ng lubusan. Nais niyang bawiin ang kanyang sinabi, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita ay nakatatak na sa recorder ng mga pulis na nakatago sa kabilang silid. Niloko mo ako. Pabulong niyang sabi ang kanyang boses ay pumiyo. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Para sa kumpanyang ito. Para sa sarili mo, Gavin. Sarili mo lamang ang minahal mo kailanman, ang tugon ko. At ngayong nakuha ko na ang mga dokumento mula sa safety deposit box, nalaman ko na ang lahat. Ang pagbagsak ng aking ama noon ay hindi dahil sa maling desisyon sa negosyo. Ito ay dahil sa pagmanakaw mo at ng iyong pamilya gamit ang mga wad na pirma at maagang sabotahe nang magsimula ka pa lamang pumasok sa aming kumpanya bilang isang hamak na empleyado. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking mga mata ay hindi na naglalaman ng put. Ito ay naging purong anyo ng katarungan. Mireya, huwag mo akong iwan dito, Mireya. Ang kanyang sigaw ay sumunod sa akin habang naglalakad ako palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang pagmamakaawa ay unti-unting lumayo habang isinasara ng mga gwardiya ang mabigat na bakal na pinto. Paglabas ko ng piitan, sinalubong ako ng sikat ng araw sa labas. Hawak ko ang tunay na kopya ng mga dokumento na nakuha ng aking mga tauhan mula sa bangko sa probinsya. Doon nakasaad ang buong kasaysayan ng kasakiman ni Gavin kung paano niya unti-unting sinipsip ang yaman ng mga Villarreal noon pa man. Kaya't napilitan ang aking ama na magtago at mamatay sa sama ng loob. Binuksan ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Santos. Ihain ang karagdagang kasong murder at syndicated estafa laban kay Gavin Montemayor, ang mariin kong utos. Tapusin na natin ang lahat ng ito. Habang sumasakay ako pabalik sa sasakyan, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang multo ng nakaraan na matagal na bumabagabag sa aking ama ay sa wakas, ay nabigyan na ng katahimikan. Hindi na ako ang babaeng nagtago sa anino ng isang wad na kasal. Ako ang nagdala ng liwanag upang linisin ang pangalan ng aking pamilya. Ang tunog ng martilyo ng hukom na tumama sa lamesang kahoy ay tila isang banal na musika sa aking pandinig. Guilty on all counts. Ang boses ng katarungan ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng korte. Winawakasan ang mga taon ng kasinungalingan at pagnanakaw. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Gavin habang hinihila siya ng mga gwardiya. Ang kanyang muka ay puno ng luhang hindi na makakaantig sa aking puso.
Si Roxanne sa kabilang banda ay nagsisigaw pilit na isinisisi ang lahat sa kanyang kondisyon. Ngunit ang batas ay walang tenga para sa mga wad na biktima. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw at ng mga mamamahayag. Ngunit hindi ako tumigil para sa mga tanong. Dumiretso ako sa Villarreal Estate, ang tahanan na matagal kong kinalimutan para sa isang lalaking hindi karapat-dapat. Ngayon, ang bawat sulok ng mansyong ito ay muling nabubuhay, puno ng mga bulaklak na paborito ng aking ama. Sa hardin naghihintay si Doña Pilar. Nakaupo siya sa isang upuang yare, sa ratan nakatingin sa malayo. Nang makita niya ako, tumayo siya ng may hirap nungit may dignidad. Lumapit ako sa kanya, hindi bilang isang manugang na sunod-sunuran, kundi bilang isang babaeng kapantay niya sa lakas at paninindigan. "It's over, Mama." Ang panimula ko, ang boses ko ay banayad, ngunit matatag. Ang hustisya para sa pamilya Montemayor at Villarreal ay nakamit na. Huminga ng malalim ang matanda. Kinuha niya ang aking kamay, ang kanyang balat ay tila papel sa nipis. Ngunit ramdam ko ang katatagan ng kanyang loob. "Mireya, kinuha mo ang lahat mula sa anak ko. Ang kanyang yaman, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang pangalan. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Alam kong tama ang ginawa mo." Tinitigan ko siya sa mga mata. "Hindi ko kinuha ang mga iyon, Mama. Winasak niya ang sarili niya. Pinulot ko lang ang mga pira-pirasong itinapon niya." Dahan-dahan akong yumukod at kinuha ang kanyang kamay upang magmano. Isang simpleng kilos ng paggalang na nagpahiwatig na sa kabila ng lahat, hindi ko siya itinuturing na kaaway. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ang dati, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. "I am launching the Pilar Mireya Foundation next week," sabi ko habang inaalalayan siyang maupo. "Gagamitin ko ang bahagi ng nabawing pondo para sa mga kababaihang dumanas ng domestic abuse at financial abandonment. I want your name on it. Not as a Montemayor, but as the woman who stood by the truth." Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Doña Pilar. "You are more of a daughter to me than Gavin was a son, Mireya. Patawarin mo ako sa mga panahong hinayaan ko siyang tratuhin ka ng mababa. Tapos na yon, Mama. Ang bukas ay para na sa atin," sagot ko. Pagbalik ko sa aking opisina sa hapon na iyon, hinarap ko ang aking huling gawain, ang pagpirma sa mga dokumento ng diborsyo at ang formal na pagbawi sa aking apelidong Villarreal. Ang bawat pirma ng aking bolpen sa papel ay tila pagputol ng huling kadenang nag-uugnay sa akin sa nakaraan. Wala ng Mireya Montemayor. Ang nag-iisang nananatili ay si Mireya Villarreal, ang babaeng hindi na kailanman magpapaalipin sa pangako ng pag-ibig na walang katapatan. Kinuha ko ang aking telepono upang tingnan ang mga ulat ng aking pundasyon. Ngunit isang abiso ang kumuha ng aking apensyon. Isang hindi kilalang tao ang nagdeposito ng 10 milyong piso sa account ng pundasyon. Walang pangalan, tanging isang maikling nota ang kasama. Para sa bagong simula ng isang agila. Napakunot ang aking noo. Ang misteryong ito ay tila nagpapakaba sa akin, ngunit nagbibigay din ng kakaibang interes. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat hakbang ko? Habang nakatingin ako sa bintana, nakita ko ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na nakatayo sa ibaba ng gusali. Nakatingala sa aking kinaroroonan. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad, tila isang taong matagal lang naghihintay sa anino. Nang magtama ang aming mga paningin mula sa malayo, itinaas niya ang kanyang sombrero bago dahan-dahang lumakad palayo. Ang kabanatang ito ng aking buhay ay tapos na. Ngunit, ramdam ko na may bagong kwentong naghihintay sa susunod na kanto. Isang kwento kung saan hindi na ako ang biktima, kundi ang manunulat. Isang taon na ang lumipas, nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aking penthouse sa Bonifacio Global City.
Mula rito ang mga ilaw ng syudad ay tila mga brilyanteng nakakalat sa isang itim na pelus. Ang gabi ay payapa malayo sa ingay at gulo ng nakaraan na halos kumitil sa aking pagkatao. Sa aking lamesa, isang kopya ng magazine ang nakapatong kung saan ang aking mukha ang nasa pabalat ang bagong mukha ng katatagan at tagumpay sa bansa. Ang Pilar Mireya Foundation ay naging isang dambuhalang institusyon. Nakapagbigay na kami ng bagong simula sa mahigit 500 kababaihan na dumanas ng pagtataksil at pang-aabuso. Bawat kwento nila ay nagpapaalala sa akin na ang aking sakit ay may layunin. Hindi lamang ito para sa aking sarili, kundi para maging boses ng mga taong pinatatahimik ng takot. Humarap ako sa pintuan nang marinig ang banayad na pagbukas nito. Pumasok ang aking sekretarya na may dalang isang buke ng mga sariwang asul na rosas. Walang card tulad ng dati, ngunit ang bawat talulot ay tila may ibinubulong na pangako. Sa nakalipas na 12 buwan, ang mga rosas na ito ang naging tahimik na saksi sa aking pagbangon. Madam, dumating na po ang imbitasyon para sa inyong parangal sa susunod na buwan. Ang sabi niya ng may paggalang. At may mensahe rin po mula kay Doña Pilar. Maayos na po ang kanyang lagay sa Switzerland. Masaya raw po siyang makitang rurok na ang inyong tagumpay. Ngumiti ako ng bahagya. Si Doña Pilar ay nahanap na ang kanyang kapayapaan sa malayo-malayo sa kahihiyang dinala ng kanyang sariling dugo. Ang aming ugnayan ay nananatiling matatag isang pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng digmaan at katarungan. Kumusta na kaya si Gavin? Ayon sa huling balita ng aking mga abogado, ang kanyang apela ay ibinasura ng korte. Mabubulok siya sa loob ng selda sa loob ng mahabang panahon. Si Roxanne naman ay kailangan ding harapin ang batas matapos isilang ang kanyang anak isang batang walang kasalanan, ngunit magdadala ng bigat ng mga pagkakamali ng kanyang mga magulang. Pinatawad ko na ba sila? Huminga ako ng malalim. Hinahayaang pumasok ang malamig na hangin sa aking baga. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang ang kinalimutan ko ang kanilang ginawa. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili ng matagal. Pinatawad ko ang aking puso sa pagtitiwala sa maling tao. At sa pagpapatawad na yon, winakasan ko na ang kapangyarihan nila sa aking isipan. Ang galit ay isang lason na hindi ko nahahayaang dumaloy sa aking mga ugat. Malaya na ako. Isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakita ko sa dulo ng pasilyo ng aking opisina. Siya ang misteryosong donor, ang taong laging nasa anino, ngunit laging naroon upang sumalo sa akin. Si Rafael. Ang dating protege ng aking ama na akala ko ay nawala na noong bumagsak ang Villarreal. Siya ang tahimik na nagmamasid ang taong hindi humihingi ng kapalit, kundi ang makita lamang akong muling lumipad. Naglakad siya papalapit sa akin. Walang mga salitang kailangan. Ang init ng kanyang presensya ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa aking dibdib. Hinawakan niya ang aking kamay, isang hawak na puno ng respeto at unti-unting namumukhadkad na pag-asa. The world is finally seeing you for who you truly are, Mireya. Ang bulong niya. Ang boses ay malalim at tapat. Hindi Rafael, ang sagot ko, habang nakatingin sa malawak na langit. Nayan ko palang nakikita ang tunay na ako. Natutunan ko na ang pinakamatamis na higanti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang makita ang iyong sarili na buo masaya at hindi na kailanman natatakot na tumayo ng mag-isa. Ang aking pangalan ay Mireya Villarreal. Ako ay anak ng isang haring niloko, ngunit ako ay reynang bumuo ng sarili niyang kaharian. Habang ang buwan ay nagniningning sa itaas ng Makati, naramdaman ko ang ganap na kapayapaan. Ang nakaraan ay isa na lamang malabong anino. Ang bukas ay isang malinis na papel na ako na ang may hawak ng panulat. Ang agila ay hindi na nakakulong sa hawla ng nakaraan. Ito ay malaya na mabilis na sumasabay sa ihip ng hangin, patungo sa rurok na nararapat para sa kanya.
Tapos na ang kwento ng aking pagtitiis. Ngayon, nagsisimula na ang kwento ng aking kalayaan.